Magandang araw sa iyo. Mabuti nakabalik ka sa channel na ito. Sadyang napakabilis nga ng araw at panahon. Nasa Module 3 ka na. Sanaysay naman ngayon ang bibigyan natin ng pagtalakay sa video na ito. Bago tayo magsimula, narito muna ang nilalaman ng video na ito. Una, kahulugan ng mga piling salitang ginamit sa sanaysay. Ikalawa, salaysay ng nilalaman ng sanaysay na ang pamagat, ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ikatlo, pagsusuri at pagtalakay sa nilalaman ng sanaysay. Bigyan natin ng mga kasagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano nga kaya ang paksa ng sanaysay? Ikalawa, ano ang kaisipang nakapaloob sa sanaysay? Ikatlo, ipaliwanag ang paraan ng pagkakabuo ng sanaysay. At ang ikaapat, ano kaya ang layunin ng sumulat? Dumako na tayo sa unang bahagi. Ito ang paglinang ng talasalitaan. Narito ang piling mga salitang ginamit sa sanaysay. Unang bilang, parehong pagkakataon. Ito ay nangangahulugang oportunidad. Ikalawang bilang, pantay na karapatan. Ito ay nangangahulugang pribilehiyo. Ikatlong bilang, naiiba na ang gampanin. Ang kahulugan, tungkulin. Ikaapat na bilang, hindi makatarungan ang trato. Ito ay nangangahulugang hindi makatwiran. Ikalima, higit na mapanghamon. Ang kahulugan nito ay nangangailangan ng iba yung lakas ng isip at katawan. Bago tayo dumako sa salaysay, kilalanin muna natin ang bansang Taiwan. Matatagpuan ang Taiwan sa dakong timog silangang baybayin ng punong lupain ng China. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ang pangkat ng mga pulo ay sumailalim sa pamamahala ng Republika ng China. Pinamahalaan ang grupo ng pulo ng Republika ng China o Republic of China, ROC. Mula 1945, nang natamo ng ROC ang Taiwan mula sa Hapon bilang bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang isa sa mga bansa sa Silangang Asya, ang Taiwan ay nagkaroon ng krisis sa pagpapahalaga ng kanilang kababaihan sa nakalipas na 50 taon. Sa kasalukuyan, malaki na ang pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihan sa bansang ito. Napakinggan mo ang kaunting kaalaman tungkol sa bansang Taiwan. Ngayon, dumako na tayo sa salaysay. Ang pamagat nito ay ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ito ay isinalin sa wikang Filipino ni Sheila C. Molina. Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% o 2% na mataas kaysa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakakuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo ang nakakakuha ng pantay na karapatan at paggalang tulad sa kalalakihan. Ang tungkulin at kalagayan ng kababaihan ay unti-unting nagbabago sa nakalipas na 50 taon. Ito ay makikita sa dalawang kalagayan. Una, ang pagpapalit ng gampanin ng kababaihan at ang ikalawa ay ang pag-unlad ng kanilang karapatan at kalagayan. Nakikita ito sa Taiwan. Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50 taon, ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan. Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat. Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pagtaas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral at mga batas na nangangalaga sa kanila. Karamihan sa mga kumpanya
ay nagbibigay ng halaga sa kalagayan ng babae at ang mga kinauukulan ay handang kumuha ng mga babaeng may kakayahan at masuswelduhan ng mataas. Tumataas ang pagkakataon na umangat ang babae sa isang kumpanya at nakikita na ring may mga babaeng namamahala. Isa pa, tumaas ang pagkakataon para sa mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa isang estadistika mula sa gobyerno, higit na mataas ang bilang ng mga babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipas ang 50 taon. At ang huling kalagayan ay ang pagbabago ng mga batas para sa pangangalaga sa kababaihan at nakikita na rin ito. Halimbawa, sa Acton Inc., isa sa nangungunang networking hardware manufacturer sa Taiwan, ginawa ng 1 taon ang maternity leave sa halip na 3 buwan lamang. Ang gobyerno ng Taiwan ay gumagawa na ng batas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan upang higit nilang mapangalagaan ang kababaihan. Bilang pagwawakas, naiiba na ang gampanin ng mga babae at higit itong mapanghamon kung ihahambing noon. Ang kanilang karapatan at kahalagahan ay binibigyan na ng pansin. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang mga babae ay tumatanggap na ng pantay na posisyon at pangangalaga sa lipunan. Mayroon pa ring mga kumpanya na hindi makatarungan ang pagtrato sa mga babaeng leader nito. Marami pa ring kalalakihan ang nagbibigay ng mabigat na tungkulin sa kanilang asawa sa tahanan. Ito ay matuwid pa rin sa kanila. Marami pa ring dapat mabago sa kalagayan ng kababaihan sa Taiwan at malaki ang aking pag-asa na makita ang ganap at pantay na karapatan nila sa lipunan. Napakinggan mo ang sanaysay na ang pamagat ay ang kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng video na ito, pagsusuri at pagtalakay sa nilalaman ng ating binasang sanaysay. Subukan nating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang paksa ng sanaysay? Para sa akin, ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan noon at sa kasalukuyan. Sinasabi ng akda na bagamat may mga pagbabago nang nakikita, katulad na lamang ng pagpapalawig ng maternity leave mula sa 3 buwan, ginawa itong 1 taon, mga kurso na maaaring tahaki ng isang babae sa kolehiyo. Hindi naman ito naibsan ang tunay na hinaing ng mga kababaihan kung saan nakakaranas ng diskriminasyon sa loob ng tahanan, sa trabaho at sa lipunan. Pinayagan nga na makapagtrabaho ayon sa karera na gusto nila, ngunit hindi naman ito nakakamit ang buong benepisyo katulad ng mataas na sahod na kapantay ng mga lalaki at posisyon sa isang kumpanya, katulad ng pagkakataon na ibinibigay sa lalaki. Higit pang mahirap ang kalagayan ng mga kababaihan sapagkat sila pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho. Tila naging masalimuot palalo at hindi na ito natugunan ang hinaing ng pagkakapantay ng babae at lalaki. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Ano nga kaya ang kaisipang nakapaloob sa akda na ating binasa? Para sa akin, bagamat unti-unti nang nagkakaroon ng linaw at pagkamulat ang lipunan sa karapatan ng kababaihan bilang kabahagi ng pag-unlad ng isang bansa, mukhang malayo pa ang hakbangin upang tuluyan na itong mabago. Katulad ng nailarawang kalagayan sa akda, hindi pa ganap na tanggap sa kultura ng alinmang bansa na ang babae ay maaaring magdesisyon at mamuno na kasing galing din ng kalalakihan. Naroon pa rin ang supremacy ng mga lalaki sa posisyon nila sa lipunan hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa loob ng tahanan kung saan mas inaasahan pa rin nila ang mga babae na mag-aasikaso sa mga gawaing bahay at mag-alaga sa kanilang mga anak. Unawain nating mabuti ang konsepto ng pagkakaiba ng bawat isa, ngunit hindi dapat dito magmumula
ang paglalagay natin ng libel na ang babae ay sa bahay lamang at tagasunod sa lalaki, kundi malaking kabahagi ng pag-unlad ng isang bansa. At hindi ito magiging ganap kung wala tayong pagkilala sa kahalagahan ng bawat isa. Marahil marami ka ng ideya kung ano ang maisasagot mo sa mga katanungan na nabanggit ko. Dumako na tayo sa ikatlong tanong. Ipaliwanag ang paraan ng pagkakabuo ng sanaysay. Sa simula pa lang, naglalarawan na ang may akda sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan. Sinimulan ito sa mga datos na nagpapatunay sa bilang ng kababaihan sa buong daigdig, na parating ang mensahe na hindi biro kung sa bawat bansa ay hindi kikilalanin ang isyu na ito, na ilarawan din ang mga kalagayan ng mga babae sa Taiwan na nangyayari rin naman sa iba pang bansa sa buong mundo. Hindi naging madali ika nga ang hakbangin upang mabago ang pananaw ng lipunan tungkol sa halaga ng isang babae sa pagpapaunlad ng isang pamayanan. Ngunit, hindi rin naman maitatanggi na marami na rin ang pagbabago at nabigyan ng pagtutuwid sa pagtrato at kalagayan ng mga kababaihan, na iparating din ng sanaysay na panahon na upang ituwid ang napakahaba ng usapin na wala naman dapat pang pagdebatehan, dahil batid naman ang lahat ang kalagayan at kakayahan, kahalagahan ng bawat tao sa daigdig, babae ka man o lalaki. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na tanong. Ano ang layunin ng manunulat ng sanaysay? Sa aking palagay, ay layunin nitong matuldukan na ang pagkawalang malay ng tao sa kung ano ang gampanin at kahalagahan ng bawat isa sa lipunan at pagpapaunlad ng isang bansa o pamayanan. Bagamat marami na ang iba't ibang programa na nagsusulong ng pantay na karapatan ng babae at lalaki, mayroon pa ring kumpanya at ibang sektor sa pamayanan na ang pagkilala sa babae ay mahina at walang kakayahan. Nais ng may akda marahil na ipabatid sa mga mambabasa na kulang pa ito at kailangang igtingan pa ang kampanya tungkol sa diskriminasyon at kaapihan ng isang individual dahil lamang sa isa siyang babae. Marahil nais ding bigyang diin ng may akda na hayaang maging progresibo ang isang babae sa anumang napagpasyahan niyang larangan o karerang tahakin dahil wala itong kinaiba sa pagbibigay ng pagkakataon sa isang lalaki. Kapwa hindi makapapamuhay ng matagumpay ang lalaki at babae kung wala ang bawat isa. Kaya, nararapat lamang na pagpantayin ang turing at karapatan. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling bahagi. Sagutin natin ang 2 katanungan. Una, paano masasalamin sa sanaysay ang kalagayang panlipunan at kultura ng Silangang Asya? Sa binasang sanaysay ng Taiwan, ipinapakita ang katotohanan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pantay ang katayuan ng babae at lalaki sa lipunan. Maaaring may kinalaman ito sa higit na pagpapahalaga ng lipunan sa kalalakihan dahil ang lalaki ang magdadala ng pamilya. Bagamat ang kababaihan ay nabibigyan na ng karapatan sa pagtatamo ng edukasyon, hindi pa rin ito sapat upang mabigyan ng pantay na karapatan ang babae at lalaki sa larangan ng trabaho. Dumako na tayo sa ikalawang pagsusuri. Paano mabisang maipapahayag ang iyong mga opinyon at pananaw gamit ang mga pangatnig? Malaki ang maitutulong ng kaalaman sa wastong gamit ng pangatnig sa mabisang pagpapahayag ng mga opinyon at pananaw. Ang mga pangatnig ang nag-uugnay sa mga salita, parirala o sugnay. Higit na magiging malinaw ang pagpapahayag ng opinyon at pananaw kung gagamit ng pangatnig na maaaring nag-uugnay ng mga sugnay na kapwa nakapag-iisa o mga sugnay na di nakapag-iisa, kasama ang mga pantulong na sugnay. Natunghayan mo ang sanaysay mula sa Taiwan. Ito ay aralin mo sa Module 3. Maraming salamat muli sa iyong panonood sa channel na ito. Munting paalala mula sa amin, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para
updated ka sa mga bago pang lalabas na video tungkol sa aralin mo sa Filipino.